May isang lalaki na papasok lang sana sa trabaho, ngunit nakatatpo ng kakaibang nilalang at sinabi sa kanya na mayroon siyang misyon na dapat isakatuparan. Mula dito itinatag niya ang isang makapangyarihang organisasyon na ngayon mayroong 100,000 plus na miyembro sa 19 na bansa. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, naharap siya sa mga komplikadong kontrobersya, kabilang na ang mga akusasyon ng pang-aabuso, pandarambong at pag-clone ng tao. Noong dekada 70, isang umaga, si Claude Maurice Marcel Bourillon ay papunta sa trabaho nang makita niya ang isang misteryosong liwanag na nagdala sa kanya sa isang liblib na lugar. Dito nakatagpo siya ng mga extraterrestrial at binago ang kanyang pangalan bilang Rael. Kahit na tila hindi kapanipaniwala ang kanyang karanasan, itinatag ni Rael ang isang kulto na tinatawag na Raelism na lumaganap sa buong mundo sa loob ng 3 dekada. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang samahan, naharap si Rael sa maraming akusasyon at iisa-isay natin ito ngayon. Ayon kay Rael, noong December 13, 1973, sa isang lugar na malapit sa Clermont-Ferrand, nakita niya ang isang kumikislap na liwanag sa kalangitan. Ito ay isang spacecraft. Nahukis kampana ang bumaba. At mula doon may bumaba na isang maliit na nilalang. Ang nilalang ay nagpakita ng pagmamahal at hiniling na sumama siya sa spacecraft. Dagdag pa ni Rael, ipinahayag ng mga extraterrestrial na sila ang lumikha ng buhay sa Earth. 25 years na ang nakakaraan at sila ay babalik bago sumapit ang 2035. Tinawag nila ang kanilang mga sarili na Elohim na nangangahulugang ang mga nagmula sa kalangitan. Ayon sa kanila, ang mga teknolohiya na ginagamit nila tulad ng paglikha ng buhay sa laboratorio at pag-clone ay umabot sa antas na mayroon tayo ngayon. Pinili nila ang Earth para sa kanilang eksperimento sa buhay dahil ito ang may tamang mga kondisyon. Ang mga sinaunang teksto gaya ng Hebreyong Biblia ay nagsasalaysay ng kanilang kwento. Ngunit ang mga tao noon ay iniisip na ang lahat na nagmumula sa kalangitan ay supernatural o Diyos. Para kay Rael, ang mga anghel ay mga extraterrestrial at si Jesus ay isang bunga ng pagsasama ng isang tao at isang extraterrestrial. Sa kanyang aklat ng The Book Which Tells the Truth, inilalahad niya ang mga mensaheng ibinigay ng mga extraterrestrial. Noong 1973, may nagkomento sa libro na ito at sinabi na napaka-intelligent nito, mas matalino pa kaysa sa anumang paliwanag na ibinigay sa kanya. Ang problema lang, ang mga revelasyon ni Claude Bourillon ay parang basihan ng maraming science fiction novels noong dekada 60 na mas nauna pa kaysa sa kanyang libro. Halimbawa ang nobelang Le Peuple du Ciel na isinulat ni William Francis Brinsley Le Poet Trench noong 1970. Ito'y 3 taon bago isinulat ni Claude Bourillon ang kanyang libro. Inilarawan na dito ang paglikha ng buhay sa lupa ng mga extraterrestrial na tinatawag na Elohim. Tila napakaswerte ni Claude dahil sinabi niya na nakaranas siya ng pangalawang enkwentro sa mga extraterrestrial na isang bihirang pangyayari sa kasaysayan ng mga nakatagpo ng mga UFO. Sa pangalawang pagkakataon, dinala siya ng mga extraterrestrial sa kanilang planeta at wala raw nakasaksi sa pangyayaring ito. Ayon sa kanya, sumakay siya sa isang relay station na kahalintulad ng mga satellite station na ginagamit sa pangkomunikasyon na sinisimulan na ng tao buuin ngayon. Pagdating sa kanilang planeta, nakita raw niya ang isang sibilisasyon na 25 years na advance sa atin. Hindi raw kaya ma-imagine ng ating mga siyentipiko kung ano yun. Walang polusyon, walang pera at walang trabaho. Sinabi ni Rael na malapit na nating maranasan ang ganitong klaseng mundo. Ang mga lumang tao ay tinatawag ito noon bilang paraiso. Ngunit may kondisyon ang mga extraterrestrial para dalhin ang kanilang paraiso sa Earth bago mag-2035. Kailangan daw gumawa ni Claude ng isang embahada para sa kanila at sila mismo ang nagdisenyo ng plano. Ipinakita niya ang modelo nito. May landing pad para sa mga flying saucer, isang malaking villa
at isang swimming pool. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay milyon-milyong francs o bilyon-bilyon sa pesos. Noong 1976, upang makalikom ng pondo para sa embahada ng mga extraterrestrial, nagtatag si Claude ng kanyang simbahan at nagsimulang mag-recruit ng mga tagasunod. Lumipas ang mahigit 24 years, ngunit hindi pa rin naitatayo ang embahada ng extraterrestrial. Ang tanging proyekto na natapos ay ang UFO Land sa Quebec, isang amusement park na may entrance fee na $10. Samantala si Claude o si Rael ay tumira sa isang pribadong lupain na may sukat na 150 hectares, kung saan siya kasalukuyang nagsusulat ng kanyang ika-6 na libro habang suot ang isang astronaut suit at gamit ang isang kakaibang paraan ng pagtatype. Nagtatype siya gamit ang tinatawag niyang teknik ng agila. Hindi ito masyadong kahanga-hanga dahil parang agila siyang umiikot sa ibabaw ng biktima at pagkatapos ay biglang bumabagsak. Hindi raw siya natutong mag-type na maayos, pero hindi raw si Rael isang eccentric writer. Ang eccentric writer ay isang manunulat na kilala sa kanyang kakaibang asal o estilo ng pagsusulat. Nagpunta si Rael sa Quebec 6 na taon na ang nakalipas dahil sa tingin ng friends, siya ay leader ng isang mapanganib na kulto na may presensya sa buong mundo. Noong ilang buwan, matapos ang pagbagsak ng unang atomic sa Hiroshima noong 1945, si Claude Vorilhon ay sinilang sa France mula sa isang ama na hindi niya nakilala. Ngunit ayon sa kanya, ang kanyang ama ay isang extraterrestrial at siya ay pinanganak para iligtas ang mundo mula sa pagkawasak nito. Noong 1973, nagpasya si Rael na talikuran ang kanyang karera bilang isang piloto at journalist ng sports matapos siyang sabihin na kinausap siya ng mga extraterrestrial at hiniling na maging kanilang propeta. Sa una, maraming taong naniniwala sa kanya bilang isang tunay na mesiyas. Nagsimula siya mag-organisa ng mga pilgrimage sa mga lugar kung saan umano'y nakatagpo niya ang mga extraterrestrial. Kasabay nito, nagturo siya ng kapayapaan, kalayaan at maging open-minded na patanaw sa sexualidad. Dito nga itinatag niya ang kilusan na tinatawag na Raelian Movement o Raelism, isang organisadong nakabase sa layunin na magtayo ng isang embahada para sa mga extraterrestrial. Ang mga miyembro nito ay tinatawag na Raelian. Sa simula, hindi pa ito tinuturing na kulto o mapanganib na samahan. Sa halip, nakikita ito bilang isang kakaibang kilusan na hindi magtatagal. Kadikit ito ang kontrobersya ng kanilang logo dahil sa swastika sa loob ng Star of David na nagdulot ng negatibong reaksyon lalo na sa Israel. Kaya noong 1990s pinalitan nila ito ng spiral sa loob ng Star of David sa ilang lugar para maiwasan ang issue. Ayon sa mga paniniwala ng Raelismo, ang logo na ito ay simbolo ng kanilang paniniwala na ang buhay sa Earth ay nilikha ng mga advanced na extraterrestrial na tinatawag nga na Elohim. Lumipas ang maraming taon, si Rael ay patuloy na nangunguna sa kilusan sa mga seremonyang isinagawa nila. Halimbawa sa Geneva, kung saan bininyaga ng mga bagong miyembro mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ipinagdiwang ang mga ito bilang isang bagong simula para sa kanila. Ayon sa kanilang doktrina, sa pamamagitan ng pagbibinyag at sa pagdadala ng kanilang genetic code sa mga extraterrestrial, makakamit nila ang buhay na walang hanggan sa tinatawag na paraisong extraterrestrial. Katulad sa ibang organisasyon, ang mga bagong miyembro ay dapat talikuran ang kanilang mga dating relihiyon. Ang mga Katoliko halimbawa ay kinakailangang magsumite ng liham sa kanilang obispo upang opisyal na humiling na mambura sa talaan ng simbahan. Bukod dito, dapat din nilang talikuran ang ilang aspeto ng lipunan tulad ng pagboto at dapat sumunod sa kalendaryong Raelian na nagsimula noong 1945 mula sa pagbagsak ng Hiroshima. Sa kabila ng espiritual na aspeto ng kilusan, marami ring mga terrestrial na kasiyahan na inaalok si Rael sa kanyang mga tagasunod, gaya ng nakita sa isang pagtitipon sa isang hotel sa Geneva. Sa kilusan ni Rael, ang mga ritual ng pagbibinyag ay madalas na sinasamahan ng mga gawain na tila hindi sagrado. Sa mga pagtitipon, ang mga tagasunod ay hinihimok na sundin ng mga aral ni Rael, kabilang ang pagsasagawa ng mga meditation at pagtanggap ng malayang pagpapahayag ng kanilang sexualidad. Ayon sa kwento ni Rael,
Nakatagpo siya ng mga babaeng robot sa isang planeta na tinatawag niyang mga Elohim na nagbigay umano ng sensual na karanasan sa kanya. Sa mga pagtitipon kabilang ang mga kabataan sa mga seremonya, madalas na nagiging tila mas malapit ang mga tagpo sa isang nightclub kaysa sa isang tradisyonal na reliyosong pagtitipon. Sa mga seremonya, nagbibigay si Rael ng mga talumpati tungkol sa kalayaan at pag-ibig. Ngunit sa kabila ng tila kalayaan na binibigay, ang kilusan ay pinamamahalaan ng mahigpit na leader na binabantayan ng bawat kilos ng mga miyembro. Ang mga babaeng tinatawag na angels sa kilusan ay may mga simbolo, kabilang ang pagsusuot ng puti o rosas na plume. Ang mga ito ay may espesyal na tungkulin sa kilusan at ilan sa kanila ay hinihikayat na makipagtanik sa mga extraterrestrial o kay Rael mismo. Ayon sa mga dating miyembro ng kilusan, ang mga babae ay hinihimok na sundin ang bawat kagustuhan ng propeta at ang pagtanggi ay tinuturing na hadlang sa kanilang pagsulong sa kilusan. Isa sa mga naging kritiko ng kilusan ay si Eric Lamarche na dating miyembro. Siya ay naglantad ng tinatawag na Code of Conduct ng mga Angels. Ayon kay Eric, ang mga tagasunod na babae ay hinihikayat na isakripisyo ang lahat para kay Rael at sa mga Elohim, kabilang na ang kanilang personal at professional na buhay. Ang mga ito ay tila tinuturuan na magbigay ng kanilang buong sarili sa kilusan kahit pa ang kanilang buhay. Ang kilusan ni Rael ay tila nahaharap sa mga kontrobersyal na usapin hinggil sa kanilang pondo at operasyon. Batay sa isang undercover na pagsisiyasat, nalaman na hinihimok ang mga miyembro na magbigay ng malaking bahagi ng kanilang kita. 10% para sa kilusan at karagdagan pang 1% para sa personal na kapakanan ni Rael. Sa kabila ng kanyang mga pahayag na hindi siya tumatanggap ng pera o sweldo mula sa kilusan, umiiral ang isang pundasyon na nagpapahintulot kay Rael na makinabang mula sa kontribusyon ng kanyang mga tagasunod. Kasama na ang mga karapatan sa kanyang mga libro na naipublish sa mga bansang may maluwag na batas sa buwis tulad ng Luxembourg. Bukod pa rito, obligado mga miyembro na bumili ng mga opisyal na item ng kilusan gaya ng mga badge at medalya na ayon kay Rael ay nagtataglay ng espesyal na enerhiya. Gayunpaman ayon sa mga ulat, nasangkot ang kilusan sa France sa mga isyu ng buwis, kabilang ang mga kasong nauugnay sa tinagong kita at idineklarang sweldo. Tinatayang humigit kumulang 1.9 million francs ang hindi pa nababayaran sa French tax authorities. Dahil sa mga problemang ito sa buwis, iniwan ni Rael ang France at lumipat sa Quebec, kung saan mas maluwag ang mga batas para sa mga reliyosong organisasyon. Sa Quebec, ang kanyang kilusan ay kinikilala bilang isang relihiyon at hindi tinuturing na isang sekta, kaya't sila ay hindi napapatawan ng buwis. Kasama nito, patuloy na lumalago ang bilang ng kanyang mga tagasunod na tinatayang 5,000 sa Quebec. Isa pang kontrobersyal na aspeto ng kilusan ay ang kanilang interes sa genetics, na tila bahagi ng mas malalim na proyekto ni Rael na maaring may kaugnayan sa mga eksperimento sa tao na nagdadala ng mas seryosong mga tanong tungkol sa kaligtasan ng mga miyembro. Si Stephanie na 31 years old at si Marina na isang 22 years old na estudyante ay bahagi ng kilusang Raelian. Si Marina ayon sa kilusan ay napiling maging surrogate mother o ina ng unang human clone. Ayon sa kanilang leader na si Rael, mayroong isang batang lalaki na nasawi at ang kanyang mga magulang ay na-convince na maaaring ibalik siya ng buhay sa pamamagitan ng cloning kapalit ng 16 million francs. Para kay Marina, ang pagiging surrogate mother ay hindi lang tungkol sa siyensya, kundi pati na rin sa pagbibigay ng mahalagang regalo sa mga magulang na labis na gustong magkaroon ng anak. Sinasabi niya na sobrang abala ng kanyang buhay ngayon para magkaanak, kaya't para sa kanya, ang pagkakataong ito ay isang magandang solusyon. Makakapagbigay siya ng anak sa iba, ngunit hindi siya kailangan mag-alaga dito. Ayon sa mga Raelians, ang proseso ng cloning ay simple lang. Ang DNA ng bata na nakatago sa isang laboratorio ay ililipat sa isang egg cell ni Marina gamit ang isang electric shock. Pagkatapos, ang embryo ay muling ilalagay sa kanyang sinapupunan at siya ay magdadala ng isang kopya ng batang pumanaw. Sa kabila ng mga tanong tungkol sa bisa ng proseso, ang mga tagasunod tulad nila Stephanie at Marina ay tila buong tiwala kay Rael
Si Claude Burilon na pinuno ng kilusang Raelian na sinasabing may humigit kumulang 100,000 na tagasunod sa 19 na bansa ay hindi nababahala sa kabila ng kawalan ng kumpirmadong impormasyon tungkol sa kanyang personal na yaman. Malinaw na nakinabang siya ng malaki mula sa kanyang mga tagasunod at ang kanilang pinansyal na kontribusyon sa kilusan. Ayon sa kanyang mga tagasunod, tulad ni Stephanie, kahit na hindi dumating ang mga extraterrestrial tulad ng ipinangako ni Rael, wala silang pagsisisi sa kanilang pagsali sa kilusan. Para sa kanila, ang pagiging bahagi ng kilusang ito ay nagdulot ng kaligayahan at kasiyahan sa kanilang buhay. Ang kanilang paniniwala ay hindi lamang nakaugat sa inaasahang pagdating ng mga nilalang mula sa ibang planeta, kundi sa pakiramdam ng layunin at koneksyon na dala ng kanilang pakikilahok sa komunidad. Kung hindi mangyayari ang mga prediksyon ng kilusan, maraming tagasunod tulad ni Stephanie ang nagsasabing na sila ay magiging kontento pa rin at patuloy na magpapasalamat kay Rael dahil sa kaligayahang naranasan nila habang sila ay nasa kilusan. Ang mga Raelian ay laganap sa internet na may maraming impormasyon tungkol sa kanilang filosofiya. Noong 2002, inangkin ng mga Raelian na naklon nila ang unang sanggol na tao. Ito'y tinawag nilang si Eve, na nagdulot ng matinding gulo sa pandaigdigang media. Ipinagbunyi ni Rael ang human cloning bilang susi sa buhay na walang hanggan at nakakuha siya ng malaking atensyon nang i-anunsyo ng umano'y matagumpay na pagkakaroon ng unang clone na tao. Gayunpaman, wala pang ebidensyang nagpapatunay sa claim na ito. At maingat na umiwas si Rael sa anumang responsibilidad habang naninindigan pa rin sa kwento. Mas kahanga-hanga pa kahit patuloy na sinasabi ni Rael na totoo ang cloning wala sa kanyang mga tagasunod, lalo na ang mas nakakatanda ang nagpahayag ng kagustuhan na magpa-clone. Marami sa kanila ang tumiwalag na sa kanyang organisasyon, nadismaya sa mga kasinungalingan o nakita ang kababuyan sa paggamit niya ng mga batang babae na sinasabing para lamang sa kanyang pansariling kasiyahan. Ngayon nasa 70 plus na si Rael at nagpapalipat-lipat sa mga bansang hindi pa siya pinagbabawa. Patuloy na sinusubukang humikayat ng mga tagasunod sa kabila ng kanyang unti-unting nababawasan na bilang ng mga membro. Ngunit kahit kabi-kabila ang mga dokumentaryo tungkol kay Rael at sa kanyang kilusan, nakakagulat na may mga naniniwala pa rin sa kanya. Kung ihambing sa ibang samahan tulad ng Scientology, mas malabnaw pa ang kwento ni Rael. Habang tahimik niyang tinatamasa at tinatago ang mga benepisyong pinansyal mula sa kanyang mga tagasunod, ang pagkahumaling ng grupo sa cloning ay nagpapakita kung gaano kadali linlamin ng isang karismatikong pinuno ang bulag na paniniwala. Isa sa mga pinakamalaking pangako ni Rael ay ang pagtatayo ng isang embahada para salubungin nga ang mga extraterrestrial at ito'y bago dapat ang taong 2020, isang deadline na tahimik niyang binago at pinalitan ng taong 2035. Hanggang ngayon walang nakakaalam kung saan napunta ang mga nalikom na pondo para sa proyektong ito o kung ano ang nangyari sa pera sa paglipas ng mga taon. Kapanapanabik na aabangan kung ano ang mangyayari sa kilusan at sa mga pondo nito kapag pumanaw si Rael. Ang Raelismo ngayon ay aktibo pa rin. May mga organisasyon at grupo sila sa iba't ibang bansa at patuloy nilang itinataguyod ang kanilang mga paniniwala sa pamamagitan ng mga events, seminar at mga programang pang-outreach. Ang mga Raelian ay nakikilahok sa mga aktibidad tulad ng talakayan tungkol sa kanilang mga aral at pampublikong demonstrasyon upang itaas ang kamalayan tungkol sa kanilang mga idea sa extraterrestrial at pag-clone ng tao. Ikaw ang masasabi mo sa kwento natin ngayon? Naniniwala ka ba kay Rael? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!